Wala kang makikitang ibang big bike na kompleto sa features na around 500k bukod dito sa XSR 900. Hindi ko magets bakit ganun lang yung presyo niya. Tapos syempre o-offeran ka ng mga buy and sell 420, 450. Grabe tumawad eh, parang grabe naman yun. Kabig pa lang na ito. Galatang kanina ko pa iniisip kung paano sisimulan yung vlog. Hindi na ako marunong, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Pero ayan na, we are back with another video. So for today, wala lang, namiss ko lang magmotor kasi iniisip ko na to ibenta, matagal ko nang sinabi. Pero ngayon, sobrang halos totoo na kasi hindi na talaga tayo nagmumotor. Ngayon na nga lang ulit ako nag-vlog eh. Hindi ko pa sigurado kung i-upload ko to. So yan, ito nga pala ang ating kulay blue na XSR 900 2023 model. So sa mga bago sa channel natin, isa tayo sa unang nagkaroon ng version na to. Pero ngayon pala sinasabi ko na sa inyo itong vlog natin, puro rant at saka isang iyak sa isang XSR 900 na Gen 2 owner na tulad ko. So tara, ride muna tayo. Napaka-random at magiging napaka-raw ng vlog natin ngayon. Konting ikot lang. Sound check. Sheesh. Solid pa rin naman. Orion nga pala ang ating tambucho. Sa mga taga-Pasay sa inyo, kung naghahanap kayo ng paikot-ikot lang, pahangin lang, dito maganda dito kasi wala masyadong kotse. Pwede kang humarurot, mabilis na mabilisan lang. Tapos ikot tayo dun sa likod ng Okada. Tapos siguro dito tayo magkwentuhan sa may Pargal or habang nagra-ride. So ayun, ulitin ko lang, medyo pasintabi lang tayo, no? Kasi parang negative o bad vibes itong vlog natin. Iiyak lang ako konti. At saka na-miss ko lang magmotor bago natin ibenta kung sakaling ipupush ko. Kasi meron tayong isang offer ngayon na medyo type ko. Pero gusto ko lang siya alalahanin kung ano bang feeling ng naka XSR 900. Natatakot na ako magmabilis. Hindi na ako sanay sa ano. Hindi na ako sanay magmotor. Saan yung Soler? Dito ata yung Soler eh. Diyan kami nagpipickleball. Pero ako tumigil na ako. Yung mga kaibigan ko lagi nilalaro dyan. Medyo madugo. Masaya yung laro, pero madugo. Parang nasa 550 yung ambagan lagi. Eh tipid-tipid tayo ngayon. Mahirap malulong sa bagong sport. Basketball na lang muna tayo, tsaka walking. Pero maganda yung court dito kasi meron siyang space dun sa gilid. Sa mga pickleball players dyan, alam niyo yan, importante yun. Kasi hindi lang naman yung pinaka-square ang importante, di ba? Parang kapag ma-outside, kailangan mahabol mo pa siya kasi buhay pa yun eh. So maganda yung court dyan sa Soler. Medyo mahal lang, 1,200 per hour. Biglang vlog lang. Feeling ko nga dumudulas yung gulong eh. So, talagang takot lang ako magano na. The gaming. Singat lang din dito kasi may mga humps. Alatang base sa experience ko kasi. Ayan, buti nga di na bengkong yung mugs natin nun eh. Tapos dito masarap na bumomba. Umi-echo na. Grabe yung tunog. Yan yung maganda talaga kapag CP3 engine eh. Yan yung maganda. Tsaka yung hatak, sobrang equal from start to end. Dito ako gumawa ng reels. Ganda kasi yung view. Tapos parang alam ko dagat yan eh. Maraming na rin atang nag-iikot-ikot na big bike dito kasi meron ditong humps na. Saan ba yun? Takot na ako. Dito ako una natuto mag-banking konti. Di naman sobrang liad na liad. Pero yung makuha ko lang yung lean na, alam mo yun, nakatagilid yung motor. Ayan, nilagyan na nila. Siguro dumami yung nagmumotor dito na nag-iingay.
Kaya nilagyan nila nito. Parang medyo pwede kasi maging racetrack to eh. Tapos kahit na merong police dito, hindi naman sila masyado tirahan nila yan. Hindi sila yung parang nagbabantay. So ganito na lang mga ikot natin, mabagal na lang. Tapos hangin, sarap. Isa sa motor na gusto ko pala ipalit dito na medyo adventure or parang sport touring ata yun eh, is yung BMW na F900 XR. Maganda naman yung itsura niya, 2-cylinder. Actually parang mababa nga rin yung ano eh, market value nun eh, napansin ko. Kaya parang medyo pasok, mag-a-add lang tayo ng konti. Ang ayoko lang doon kapag nagpa-PMS ka, syempre mas mahal kasi yung brand BMW yun eh. Tapos nakita ko yung upuan, hindi siya yung pinaka-komportable na hinahanap ko. Kumbaga magpapalit ako, siguro yung talagang alam kong best na or pinaka, yung okay na, alam mo yun, dehado ako eh. Papalit ako tapos hindi rin ako masaya, di wala rin. Kaya kung di ako makakahanap ng kapalit nito na maganda at kompleto yung big 3 na sinasabi ko, na may cruise control nga, eh baka i-keep ko na lang to. Tapos ewan, paibahin ko yung upuan para kapag may OBR or yung anak ko or yung nanay ko, kasi nga wala na akong kotse, parang mas kailangan kong komportable man lang to. Kung may pupuntahan, hindi naman ano na, hindi naman pamporma na yung habol ko. Ito lang yung iniisip ko na mawawala kapag nag-maxi scooter ako. Kasi nga ang first choice ko is NMAX, T-Max pala. Iba kasi yung feeling na nagdadrive ka ng manual eh. Kontrolado mo yung bilis, lalo na sa simula pa lang. Eh kapag nag-maxi scoot ka, oo, mas may hatak naman yun para sa isang scooter. Kasi maxi scoot nga eh. Tapos T-Max pa, di ba? Mabangis talaga. Pero iba eh, iba yung kaya mong bigay ng todo kapag nasa first second gear ka, kapag manual. Konting talon, oops, bugbog ang itlog. Ayun, speaking of bedlog ko, kung matagal na kayo dito sa channel, alam niyo yan, isa yan sa reklamo ko, napakapangit ng upuan nito. So paano pa kaya para sa isang OBR? Yun lang naman yung isa sa mga problema ko. Kaya pag nag-maxi scoot, maganda yung upuan na, mas komportable. Para sa motor na maganda ang itsura, 900cc, kompleto sa features, halos kung ano yung hahanapin mo talaga sa isang motor nandito na. Hindi ko magets bakit ganun lang yung presyo niya. 500 to 550 sa Facebook Marketplace. Tapos syempre o-offeran ka ng mga buy and sell, 420, 450. Grabe tumawad eh, parang naiinsulto ako. Gets ko naman, buy and sell eh, kailangan nila tumubo, 'di ba? Pero parang hindi ko maiwasan yung presyong basura. Nainis ako. Sarili ko ng motor to sinasabi ko yan, pero sarili kong motor to. 420, kompletong bike. Kapag nag-search ka nga, wala kang makikitang ibang big bike na kompleto sa features na around 500k. Bukod dito sa XSR 900. Kaya hindi ko talaga gets bakit ganun yung pricing. Anyway, yun lang naman yung gusto ko iiyak. At saka yun nga, gusto ko ipaalala sa sarili ko kung ano yung feeling ng motor na to bago ko ibenta. Kasi meron nag-o-offer sa atin ngayon na T-Max TechMax 2021. Para nasa 11k lang ata yung Odo. Pwede ko nga puntahan ngayon, pero imbis na puntahan ko, nag-ride na lang muna ako kasi ayokong madaliin. Pero goods na din yun yung pricing na deal namin. Mag-a-add lang ako ng konti. Pero di kasi ako familiar sa papalit-palit ng motor. Yun lang din yung kinakatakot ko. Kaya di ko alam kung ikikip ko na lang ba to. At saka nakapag-move on na ako, tinanggap ko na nga ng walang TechMax na ganun yung presyo. Madalas kasi nasa 700 ang TechMax eh. Yun yung may cruise control na T-Max, Maxi Scoot sa mga hindi nakakaalam. So yun, kaya di ko ma-pull yung trigger. Kaya ko ba ikutin to? Try nga natin. Naglaro eh. Kaya naman.
Pero ang laki, ba't ganun? Takot na ako eh. Kung dati ready na akong ibagsak tong motor, ngayon hindi na ulit kasi nga iniisip ko ibenta. Naglaro. Ay, try natin pa kanan. Bobo ko pa kanan eh, tingnan nyo. Daming BYD oh. Beat your dick. Saan ba yun? Dito no, inner circle. Ay, kaya pala. Panis. Eh, laki-laki naman bilog kasi nito. Oh, di ba? Nakapaglaro pa nga. Hilo ko. Dito maganda rin mag-jogging. Mahangin, presko. Malayo lang sa bahay ito eh. Nasa jogger, walker era kasi tayo ngayon. Para tayong si Kim Domingo pa walk. Charot lang. Basa ko lang yun sa Facebook. Kwentuhan lang muna ulit tayo konti. Nag-upload ako ng reel. May nagsabi doon na pakita ko yung comment sa inyo dito na masisira daw yung stand dahil sa ginagawa kong pag-ikot ng motor. Alam nyo, hindi ako magaling sa motor, pero naniniwala ako na isa yan sa pinaka malakas na parte ng motor natin kasi mga adventure bike nga, 'di ba? Yan talaga yung pinantutukod. Naka-stand, naka-park yung motor, tapos todo nyo pa kaliwa, tapos ang hatak nyo yung nasa kanan. Madadala niya na yung sarili niya. Aangat yung likod ng konti. Ayan, umaangat na siya. Kita nyo yan. Pwede nyo naman dalawahin para umikot. Tapos yan, pwede nyo naiikot hanggang, hindi ko na gagawin, basta alam nyo na yun. Isang U-turn. Nakalimutan ko lang paano yung madaling technique ng pakabila, pero mas mano-mano ako pagpakanan. Anyway, kayo ba? Bakit kaya ganun yung presyo? Hindi ko kasi talaga gets. Hindi naman ako familiar sa mga gantong motor-motor. First big bike ko to. Bakit ganun yung presyohan niya? Pero sulit eh, di ba? 500k kung ikaw yung bibili talaga ng second hand na big bike. Hindi dahil sinesales to ko kayo pero eto, tingin ko talaga okay naman siya kung ito yung kukunin nyo. Kasi nakaka-spoil talaga ang isang cruise control. Lalo na kung mahilig kayo mag-loop. Speaking of long rides, siguro baka ready na ako mag-isa ulit. Una ng 2026 natin, wala pa kaming masyadong ride eh. Puro breakfast lang, tapos bihirang-bihira na lang. Kung may questions kayo, comments, please comment down below. Salita lang kayo dyan para medyo mabuhay yung channel natin. Gusto ko rin pala mag-upload ng isa kasi alam ko na de-deactivate or na de-demonetize ang Facebook and YouTube kapag wala masyadong upload. Although wala man akong pake, wala man akong kinikita doon. Sayang pa rin, ayoko naman ulitin. So yung pahinga lang ako saglit tapos mamaya ride tayo. Long time tayo nawala sa pagbablog. Wala man akong balak bumalik. Gusto ko lang umisa. Meron pala akong isang naisip dati kung anong gagawin ko sa 500,000 na makukuha natin dito sa XSR 900 pag nabenta natin. Naisip ko gawin siyang brand new. Natatakot kasi ako mag second hand since hindi nga ako magaling tumingin. Tsaka alam mo yun, hindi mo alam kung saan mo talaga makukuha eh. Yun lang naman. Medyo praning lang. Iniisip ko kumuha ng brand new na Zontes. Kasi yung Zontes na 400G version 2 may cruise control eh. Maganda yung itsura. Tapos sa personal medyo malaki-laki din yun, yung Zontes V2. Tapos yung 100k na matitira from 500,000 pag nabenta natin to, iniisip ko naman ibenta yung ADV. Tapos yung pera makukuha ko doon at saka yung 100k gagawin ko namang Vespa. Puro scooter na. Daming gusto. Pero tingnan nyo, walang mangyayari sa channel natin. Ang dami ko lang sinabi ngayon, pero malamang yan ikikip ko lang yung XSR 900 at saka ATV. Kasi kahit pa paano may sentimental value na eh. Madami na kaming pinagsamahan nito ni Toby. Toby! Yun nga pala yung name ng motor na to, derived from Tobirama Senju, from Naruto, kasi kulay blue. Tapos alam mo yun, maangas. Second Hokage sa Naruto. Ganda rin kasi ng review ng Zontes. Pero pag nakikita ko yung top speed niya,
hanggang 160, 150 lang. Syempre malaki-laki tayo, baka mamaya mga 155 lang yon. Eh pag galing ka dito sigurado mabagal yun, tapos matagal mo pa kukunin yung 155. Wala talaga. No right on red ba dito? Hindi ko alam, parang pwede naman. Okay, grabe naman yun. Bilis ng tunog eh. Nakabig pa lang na ito oh. Ang short answer lang naman, gusto ko talaga magpalit T-Max, Tech-Max kung kaya. Ayoko lang na magdadagdag pa ako ng pera kasi nagbabudget ako ngayon. Ayoko rin nung process nung deed of sale. Ayoko ng mga ganyang paperworks eh. So kapag ganun, madalas ang ginagawa nung iba, ang pagkakaalam ko sabihin nyo na lang kung mali, parang naka-open deed. In short, nagbentahan kayo pero wala naman talagang palitan ng names. So nasa pangalan mo pa rin yon. Kapag nahuli ka ng NCAP, na-picturean ka, na-videohan ka, sa lisensya mo ang bagsak. So ikaw rin kasi mahahassle kapag nangyari yon. Tapos siguro magre-renew ka na, mga abala na ayaw mo. Kasi napagbentahan mo ng motor mo, hindi okay. Tapos yun nga, yung risk na baka makakuha ka ng pangit na motor or siraing motor. Basta ako di ko pa rin tanggap na ganito yung market price na ito. Ano to? Meeting ng 4-piece. May ambag tayo dun. BYD. Ito talaga yung kotse na nakilala sila eh. Sobrang pangis yan. Picture deck. So yun lang, I guess dito na natin tatapusin ang video. Welcome back. Welcome back sa atin. Bigla tayo nagkaroon ng episode. Konting rant, pasensya na ulit kung ganyan yung vibe. Pero sana na-miss nyo ako kasi na-miss ko kayo. Charing. Kwentuhan lang. Yun lang. Thank you everyone. Ride safe. Peace.